Patricia. Paparating na yung mga duty officers ng Violence Against Women and Children. Pupunta sila para kunan ng salaysay si Trixie. Dapat mabulok sa kulungan yung hayop na yun. Anong ginagawa mo dito? In-invite ka rin ba ni Ina na mag-volunteer? Hindi naman kayo close personally, di ba? Actually, hindi ko alam na may party pa lang yun. Nung kasing nabubuhay pa yung sister ko, nandito ako every weekend para mag-volunteer sa foundation. Dito rin kasi siya ma-attend ng art school para sa mga may special needs. Yung ba yung anak ng boss mo? Mabait sa bata, ah. Alam mo, akala ko dati napipilitan lang si Ina mag-conduct ng outreach dahil yun yung gusto ng parents niya. Pero na-realize ko ngayon, mukhang sincere naman yung efforts niya. Hindi lang pang photo op. Minsan talaga mali yung pagkakakilala natin sa mga tao. Smile! Say cheese! You go ahead and rest now. Mamaya padadalahan na lang kita ng dinner. If you need anything, just let us know, okay? Nakausap ko na pala si Ivan. Ipe-prepare na raw niya yung mga documents niya. Isasabit natin dun sa piskal. Mag-leave ka na muna sa work mo para masamahan mo kami ni Trixie dun sa prosecutor's office. Kailangan kasi ma-certify under oath para sa affidavit niya. Excuse me. Merong susurpresahin tayo kagaya ni Ino. Meron ding i-disappoint tayo kapag lumabas na yung totoong kulay nila. Siya pa rin may pinag-uusapan natin. Alam mo, sorry kung na-disappoint kita dahil mas kinampihan ko si Ira. Kaya lang, ano naman ang aasahan mo? Iwan ko si Ira, girlfriend ko. Ako din naman na-disappoint eh. Dahil hindi ko akalain na kaya mo magbintang sa isang inosenteng tao. Naniniwala ka ba talaga na magagawa ko yun? Higit 4 na taon tayong magkaibigan, Bonnie. Dapat alam mo na hindi ko kayang magsinungaling para manira ng kapwa. Pero anong ginawa mo? Hinusgaan mo lang din ako. Kaya hindi ko na ipagsisiksikan yung sarili ko sa'yo. Kung sa tingin mo masama ako, saan binaliwala mo lang din naman yung pinagsamahan natin. Kakalimutan ko na lang din na naging magkaibigan tayo. Oh, mga volunteers! Kayo na muna. Balik muna ako mga bata, okay? Kuya. Ate Nilet, what's wrong? Ba't parang malungkot ka? Hindi, walain yung... Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Sure ka? Nilet, kung may problema naman,
pwede mo naman sabihin sa akin. Okay? Oo, okay lang ako, Ino. Balik ka na dun. Antayin mo na lang ako. Okay? Konting pictures lang, tas hatid na kita pa uwi. Salamat, Ino. Ino Dillon? Ikaw ba si Ino Dillon? Opo, ako po. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Bakit po? Teka, sandali lang ho. Anong itatanong niyo sa kanya? Inaakusahan siya sa salang panggagahasa kay Miss Trixie Ingano. Nariw si Trixie. Hindi sana mangyayari to kung di mo hinayaang nag-iisa si Trixie these last 4 months. Kung hindi mo sana dinala dito yung anak mo sa labas, hindi tayo sana nagkakaganito. Sana pareho nating natututukan yung anak nating si Trixie. Ayon kay Miss Engano, dinala mo raw siya sa isang kwarto. Totoo ba yun? Yung sugat mo sa braso, paano mo nakuha yan? Anong nangyari dyan? Kung iisipin mo, anak, mas tinuturing ka pang pamilya ni Ino kesa ni Trixie. Malaki ang sinasabi nito sa karakter ni Ino. Paano nakakayanan ng konsensya mo tulungan ng kriminal na yon? Hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na may ginawa siyang masama, hindi pa ho siya makukonsider na kriminal. Talaga ba, Lilet? Pipiliin mo ipagtanggol ang rapist na yon?